Toby Tiangco, binuking ang pinakamadilim na sikreto ni House Speaker Martin Romualdez. Asedre at Chua nagkakandara pa na sa pagtatanggol kay Martin Romualdez dahil baka maimber na rin sila dahil parte sila ng small committee na kung saan pasimple ang panggagatas ng mga kongresista. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Matapang na ikinanta ni Congressman Toby Tiangco na kontrolado ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang pondo ng mga social service program tulad ng AKAP, TUPAD at iba pa. Ikinanta din niyang kinakailangan pa umanong magmakaawa ang mga kongresista sa kanyang opisina upang bigyan lamang ang mga ito ng pondo para sa kanilang nasasakupan. Hinamon ni Tiangco ang mga kongresista na ihinto ang small committee sa Kamara upang matigil ang mga sikretong dagaan ng mga items sa national budget. Narito ang kanyang naging pambubulgar. The Speaker's Office must stop controlling AIX, AKAP, TUPAD, and MAIP. When you have to vacate from the office of the Speaker, it blatantly becomes the Speaker's pork barrel. Samantala, nauna nang isinapubliko ni VP Sara na mayroon talagang nangyayaring hatian sa pagitan ng mga kongresista at ng kanilang House Speaker na si Martin Romualdez, kaya't habon ng bise na imbestigahan ito agad dahil ito ang nagiging ugat ng paglubog ng utang ng Pilipinas. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss mo, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes, at sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran? Hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte, papuntang Surigao, at pabalik ka naman, Zamboanga, papuntang Dumaguete, Dumaguete, papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka, para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka, dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo. Walang kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya dahil pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin.
Susunod. Anong oras na? Alas 4? Okay. Kasi sabi nila hanggang alas 5 lang daw tayo dito. Sanyasan ninyo ako pag umabot na tayo ng 4:30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Ang dami natin. Okay? Asan ako? Sa Sona bukas, bubudol na naman sila. Ang susunod ay yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala kang, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At anong sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan